Ngayong dumarami ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo, isinusulong na magkaroon ng wastong training para sa mga rider. Ngayon pala nangangamba na ang ilang rider dahil sa dagdag na gastos. At may unang balita si Joseph Moro. Tumilapon ang motorcycle rider na ito sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City matapos bumangga sa isang taxi. Isinugod siya sa ospital matapos magtamo ng mga sugat. Nung pagbangga sa akin sabi ko, ba't ko malabog? Nasa right lane naman ako. Mas matindi ang inabot ng isa ring rider sa Cagayan de Oro City dahil nasa uwi siya nang bumangga sa truck nitong Sabado. Patay rin ang isang buntis at kanyang dinadala matapos namang maatrasan na mini dump truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Toledo, Cebu noong nakaraang linggo. Ilan lamang ang mga yan sa mga naitatalang kinasangkutan ng mga motorsiklo na sa unang bahagi ng 2024 ay lampas 2,000 na ang average na bilang sa Metro Manila sa tala ng MMDA sa motorsiklo. Katumbas yan ng 57 na aksidente araw-araw. Noong 2023 naman, pinakamarami sa mga namatay dahil sa sasakyan ay may kasangkot na motorsiklo. Of course, as the population of motorcycle grows, naturalmente, yung accident rate ay kasama. Aabot na kasi sa 7 milyon ang mga motorsiklo na nakarehistro sa buong bansa base sa pinakahuling datos ng Land Transportation Office. Pero kaunti pa ito kung ikukumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam na noong 2020 ay may mahigit 72 milyon na narehistradong motorsiklo. Dumarami mga motor, dumarami rin ang mga aksidente kaya nakikitang solusyon mismo ng mga taga-sektor ng pagmumotor, training. Pero ang problema, mabigat sa bulsa yan ng karamihan. Mahal po talaga eh. Magkano ba yung nakita mong course? Nasa 2 plus ata po. Mabot lang din ng megit 4,000. Sakto lang. Sakto lang, okay lang yan. Kasama na pagkain. Hanggang ngayon, iilan pa lang ang legitimate driving school ng Pilipinas sa motorcycle. Pwede naman mag-enroll ng libre sa website ng MMDA. At dahil may panukalang batas din para gawing legal na public utility vehicle ang mga Motorcycle for Hire app, mahalaga ang pagkakaroon ng wastong training. Samantala, humingi rin ang mga nasa sektor ng motor ng konsultasyon sa Transportation Department para magamit nila ang bike lane pag sinimulan na ang EDSA rehabilitation. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.